Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa tuwing sasapit ang buwan ng Oktubre, ang mga pastor ay nagiging mas masaya sapagkat ang buwan na yan ay espesyal dahil ito ay diniklarang Pastor Appreciation Month. At upang ipakita na sila ay nagpapasalamat sa ginagawa ng mga ito sa kanilang simbahan, mapababae o lalaki, ay sinisigurado nilang babatiin, pasasalamatan at ang iba ay nag-e-effort pa talaga na gawa ng espesyal na card ang mga ito na may mensahe ng pasasalamat. Bagamat mas sikat sa mga syudad ang ganyang event para sa mga pastor, hindi naman nagpahuli ang mga tao sa bayan ng Iba, Zambales. Kahit karamihan sa mga tao dyan ay mga Roman Catholics, sa mga nakaraang dekada, ilang mga misyonaryo at relihiyon ang pumunta sa probinsyang yan para magpakalat ng salita ng Diyos. Kaya ngayon ay halo-halong mga relihiyon na ang matatagpuan dyan. Sa dami ng maaaring pagpipilian, ang pamilyang Eginayas ay paniling maging born-again Christian. Dahil sa bago nilang natagpo ang relihiyon, ang kanilang pamilya ay laging makikita sa simbahan tuwing linggo. Doon ay nakilala nila ang pastor na si Ernesto Dando Cayabyab. Ito ay nilarawan na mabait, palabati at higit sa lahat ay maaari mong lapitan kung ikaw ay may problema sa buhay. Dahil sa ganda ng record at pakikisama nito sa mga tao, si Ernesto ay naging pastor ng kanilang simbahan sa loob ng 2 dekada. Sa tagal niya doon, ang mga tao ay pinagkatiwalaan siya. Kumpara sa ibang mga pastor na nagkaroon ng kontrobersya, si Ernesto ay naging malinis ang record. Pero magbabago ang lahat nang makilala nito ang 18 taong gulang na si Sheila Eginayas. Sa tagal ng kanyang paninilbihan bilang pastor ay nasaksihan niya ang paglaki nito. Pero nang magdalaga na si Sheila ay mas nakuha nito ang atensyon ng pastor. Nang ito ay makagraduate ng high school sa hirap ng kanilang buhay, si Sheila ay hindi nagawang makatungtong ng college. Kaya para makatulong sa kanyang mga magulang, ito ay naghanap ng trabaho. Pero sa kadahilanan na karamihan ng mga employers ay may mataas na requirements, maraming beses itong nakatanggap ng rejection. Kaya nagpasalamat si Sheila nang matanggap siya bilang tagatinda sa panaderya. Bagamat ang kanyang mga kabatch sa eskwelahan ay nasa college at ginagawa ang lahat para makuha nila ang kanilang diploma, naging kontento naman si Sheila sa simple niyang buhay bilang tindera. Kahit hindi naman ideal ang trabaho nito, ang kanyang mga magulang ay naging masaya pa rin sa ginagawa ni Sheila dahil para sa kanila ay mas mabuti nang nagtatrabaho ito kesa nakatambay. Sa loob ng ilang buwan na ito ay nagtatrabaho sa panaderya, ang pastor ay naging madalas sa tindahan, hindi dahil gusto nito ang mga tinapay. Pero si Ernesto ay determinado na makilala ang dalaga. Madalas itong bumili ng tinapay pero habang binabalot ito ni Sheila ay sinisigurado niya nakakausapin niya ang dalaga. Kalaunan, ang paulit-ulit niyang pagbalik sa panaderya ay nagbunga dahil kahit malayo ang agwat ng kanilang edad, si Sheila ay kalaunang naging open sa idea na kahit mas matanda sa kanya ang pastor, ay maaaring espesyal ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ang dalaga ay ibinigay ang kanyang cellphone number sa pastor at doon ay naging madalas ang kanilang pag-uusap. Lagi rin itong nakikita sa simbahan. Ang dating linggo-linggo niyang pagpunta doon ay naging 2 o 3 beses. Ito ay naging aktibo at naging parte din ng ministry na naging dahilan kung bakit mas lalo siyang napalapit kay Ernesto. Pagkalipas ng ilang buwan simula nang sila'y magkausap, sinagot ni Sheila ang pastor. Nang sila ay naging opisyal na magkarelasyon, sinigurado ni Ernesto na maging magalang at respetuhin ang mga magulang ng kanyang nobya. Kaya para ipaalam na ang kanilang anak ay nasa mabuting kalagayan, si Ernesto ay nag-set up ng meeting noong 2012. Doon ay magalang niyang ibinahagi sa mga ito ang maganda niyang balak sa kanilang anak at sinabi din niya sa mga ito na wala silang dapat ipag-alala dahil siya ay isang pastor. Noong una ay nagulat ang mga ito dahil parang anak na ni Ernesto si Sheila pero wala naman silang nagawa dahil una, mahal na mahal talaga nito ang pastor at ang pangalawa ay hindi na minor de edad si Sheila para kontrolin. Kaya nang sabihin nito na naniniwala at sigurado ito sa kanyang nararamdaman ay hinayaan na lamang nila ito. Ang relasyon ng dalawa ay naging usap-usapan ng kanilang barangay. Ang iba ay nagtaas ng kilay sapagkat para na talagang magtatay ang dalawa. Ngunit kalaunan, ang mga tao ay nasanay na rin na nakikitang magkasama ang mga ito. Bagamat marami ang hindi pa rin matahimik sa kakachismis sa kanilang anak,
Ang mga magulang naman ni Sheila ay nagkibit-balikat na lamang dahil sa pagtagal na magkarelasyon ng dalawa ay nasaksihan nila kung gaano kabait ang pastor, hindi lamang sa kanilang anak pero pati sa kanila. Kung ito ay dumadalaw sa kanila, si Ernesto ay laging merong dalang pagkain, prutas at kung ano-ano pa. Ni minsan ay hindi rin nagbanggit si Sheila na siya ay sinasaktan o nakakaranas ng pang-abuso mula sa pastor. Nang sumapit ang 1 taon na anibersaryo ng dalawa, ang mga ito ay dumalaw sa bahay ng mga magulang ni Sheila. Pero sa halip na magdiwang ay nakaramdam sila ng halo-halong emosyon dahil ibinahagi ni Ernesto na nagdadalang tao si Sheila. Ang balitang yan ay mabilis na kumalat at ang mga tao sa kanilang barangay ay walang tigil silang pinag-usapan. Ang mga tao naman sa simbahan, lalo na yung pamilyar sa kung ano talaga ang nakasaad sa Biblia, ay hindi mapigilang mapatanong at questionin kung totoo nga ba talagang pastor si Ernesto. Sapagkat nasa Biblia na ang pakikipagtalik na hindi kasal ay isang sexual na immoralidad. Kaya kung nabuntis na Ernesto ang kanyang nobya, ay isa lamang ang ibig sabihin nun. Ang kanilang pastor ay nagkasala. Sa mata naman ng ibang tao ay nasasaguan o naaasiwa sila na ang mas matandang sa Ernesto ay gusto pang magkaanak sa mas bata sa kanya. Ngunit katulad ng dati ay kahit sila ang laging laman ng chismis sa kanilang lugar, ang pamilyang Eginayas ay walang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon ni Sheila. Katulad ng ibang mga magulang ay sinuportahan nila ito hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki. Ang relasyon ng dalawa ay lalo naging matatag at sa litratong ito ay makikita mo na kahit sila ay hindi mayaman ay kontento pa rin ito sa buhay kasama ang kanyang pastor na asawa at bagong silang na sanggol. Pero ang katahimikan at kapayapaan sa kanilang buhay ay matatapos nang kumalat ang balita na si Sheila ay patay na. Naging sentro na naman ang topic ng mga tao ang pamilyang Ignayas dahil ang di umunong pumatay dito ay si Ernesto, ang lalaki at pastor na minahal nito sa loob ng ilang taon. Sa kadahilanan na ang involved sa krimen ay isang pastor at mas bata nitong kinakasama, ang balita ay nakarating na rin sa buong Zambales. Sa lakas ng ebidensya at testimonya ng mga saksi sa krimen, si Judge Santiago Beltran ng RTC Branch 69 sa Iba, Zambales ay mabilis na nag-release ng arrest warrant laban sa pastor noong December 11, 2019. Ang pamilyang Ignayas ay naging tahimik at matipid sa pagbibigay ng impormasyon sa ibang mga tao dahil gumugulong pa ang investigasyon. Nahirapan din ang mga otoridad sa pagdakip sa salarin dahil mabilis itong nakapagtago. Kaya natapos ang taong 2019 ay mabigat ang loob ng ina ni Sheila dahil para sa kanilang pamilya, hanggat hindi pa nahuhuli at nadadakip si Ernesto ay hinding-hindi sila matatahimik at hindi sila titigil hanggat makuha nila ang hustisya. Kaya upang mapabilis ang paghahanap dito, ang mukha ng pastor ay binahagi ng mga otoridad at si Zambales Provincial Director Police Colonel Ponce Rogelio Puñones ay ibinahagi sa publiko na si Ernesto ay itinuturing na nilang number 1 most wanted na personalidad sa kanilang bayan. Ang ginawa nilang yan ay naging malaki ang tulong dahil noong March 2020, ilang buwan pagkatapos patayin si Sheila, ang mga otoridad ay masayang ibinahagi na naaresto nila ang salarin. Sa ulat ay nakalagay na ang 62 taong gulang na si Ernesto ay nadampot sa Purok 1, Barangay Sabang, Vinsons, Camarines Norte na mahigit kumulang na 14 na oras ang layo mula sa barangay na tinitirhan ng pamilyang Ignayas. Nang maproseso ang mga papeles nito, ang mga otoridad ay kaagad ibiniyahe sa Ernesto pabalik ng Zambales. Ito ay nakadedine sa BJMP habang naghihintay ng paglilitis. Ilang linggo pagkatapos na ito ay maaresto, ang kapamilya ni Sheila na nooy ayaw magsalita ay hindi na tumanggi sa mga interview. Hindi dahil para sa atensyon, pero gusto niyang ibahagi sa mga tao kung ano ang nangyari at para na rin mabalaan ang mga kababaihan sa lalaki at taong tulad ni Ernesto. Sa interview ay sinabi ni Helen na nagulat ang kanilang buong pamilya nang malaman nila na magkarelasyon sina Sheila at Ernesto. Naging matindi ang kanilang pagtutol, ngunit nang ibabaw din ang kagustuhan ng kanilang anak, kaya sinuportahan na lamang nila ito. Nang manganak si Sheila ng sanggol na lalaki at ito ay maging isang ina, sinabi ni Helen na unti-unting nagbago ang kanyang anak. Ang isa sa napansin niya ay ang kanyang 19 na taong gulang na anak ay biglang nag-mature. Ang mga bagay na hindi nito pinapansin o napapansin dati ay nakita na rin sa wakas ni Sheila, tulad ng pagkakaiba nila ng personalidad ni Ernesto at malaking agwat na kanilang edad.
Hindi sigurado si Helen kung ang pagkakaroon ng anak ang naging dahilan kung bakit yun napansin ni Sheila, pero ipinagpatuloy pa rin ito ang pakikipagrelasyon sa pastor. Kalaunan, tila ang pagbabago ng ugali at pakikitungo ng kanyang mas batang nobya ay napansin ni Ernesto. Kaya para makasigurado na hindi ito makikipaghiwalay, ang pastor ay naging mas sweet, maasikaso at sinigurado nitong lahat ng pangangailangan ng kanyang mag-ina ay ibinibigay niya. Ang kanyang effort naman ay hindi nasayang dahil hindi na muling nakarinig si Helen ng reklamo mula sa kanyang anak. Pero isang araw ay nagulat na lamang sila dahil isang babae ang sumugod sa kanilang bahay. Nawindang at talaga namang hindi sila makapaniwala dahil nagpakilala ito bilang legal na asawa ni Ernesto. Dala ang mga dokumento na magpapatunay na siya ang legal, ito ay sumugod sa bahay ni Sheila. Ang pamilyang iginayas ay naliwanagan na yun pala ang dahilan kung bakit hindi mapakasalan ni Ernesto si Sheila. Pero habang pinoproseso nila ang nakakagulat na balita, ang mga tao naman ay hindi tumigil na sila ay pagchismisan. Pero sa halip na hiwalayan ni Sheila ang pastor, ay mas pinili nitong pakisamahan pa rin ito. Nang pinili ni Ernesto ang mas bata at bago niyang kinakasama, ang asawa nito ay hinayaan na lamang ang dalawa at ipinagpasadyos niya na lamang ang lahat. Ito ay namuhay ng pribado at yun na ang huling beses na ito ay nagpakita sa pamilyang iginayas. Habang ito ay namumuhay ng pribado, sina Ernesto naman ay pinagpatuloy ang kanilang relasyon. Nang hindi na alagain ang kanilang anak, si Sheila ay naghanap ng trabaho. Ito ay kaagad natanggap kaya nakatulong siya sa pang-araw-araw nilang gastusin. Si Ernesto ay masaya sa takbo ng kanilang buhay, ngunit ang hindi naman niya alam ay unti-unting nagbabago ang kanyang asawa. Ayon kay Helen, si Sheila ay naging malaki ang pagbabago nang ito ay nakapagtrabaho. Sa kadahilanan na ito ay nakakausap ng mga taong kaedad niya, unti-unti nitong napagtanto na gusto niya maging legal wife at makaranas rin na maikasal. Ngunit dahil sa wala namang pera at balak mag-apply ng annulment si Ernesto, si Sheila ay unti-unting nanlamig. Paulit-ulit itong nakipaghiwalay kay Ernesto, ngunit ang pastor ay laging sinasabi na emosyonal lamang ito dahil sa kanyang buwanang dalaw. Sa madaling salita ay hindi nito sineseryoso o pininiwalaan ang kanyang mga sinasabi. Kaya sa desperado niyang pagtatangka na paniwalain ito ay hiningi niya ang tulong ng kanyang ina. Ayon kay Helen ay pagkatapos silang magharap-harap ay doon pa lamang naniwala si Ernesto. Nang maghiwalay ang mga ito, si Sheila ay pinakilala ng pinsan niya sa lalaking nagngangalang Ronnie Elorde. Sa kadahilanan na na kay Ronnie na ang lahat ng gusto niya sa lalaki at higit pa, mabilis na sinagot ni Sheila ang binata at sila ay naging opisyal na magkarelasyon. Ang pamilya ni Ronnie ay masaya sa relasyon ng dalawa at gustong-gusto nila si Sheila dahil kitang-kita nila kung gaano nito kamahal ang kanilang anak. Ang takbo ng relasyon ng dalawa ay naging mabilis dahil ilang buwan lamang pagkatapos nila maging opisyal, si Ronnie ay namanhikan. Ang paghingi nito ng kamay ni Sheila ay hindi naman ipinagkait ng mga magulang ng dalaga. Ang petsa ng kasal ay napili na at unti-unti na rin naghahanda ang dalawang pamilya para sa kasalan. Kaya masasabi mo talagang nagmo-move on na si Sheila. Ngunit kung siya ay napapaligiran ng mga taong masaya at sumusuporta sa kanilang relasyon ni Ronnie, may isang tao namang nilalamon ng inggit at selos. Ngunit kahit ano pa ang nararamdaman ng pastor, sina Sheila ay nag-focus sa paghahanda sa kanilang kasal. Hindi rin ito pinagdamot na makita ng kanyang anak si Ernesto. Pero para sa pastor, ang relasyon niya sa kanyang anak ay hindi sapat dahil mas gusto niyang makasama si Sheila. Pero kahit anong pilit niya na mangyari yan ay siya namang paglayo ni Sheila sapagkat mas mahal nito ang bagong lalaki sa kanyang buhay. Base sa report, ilang buwan pagkatapos may anunsyo na ikakasal na si Sheila, noong October 19, 2019, isang mainit na araw na yon sa Iba, Zambales. Kaya ang pamilyang iginayas ay nagkasundong kumain sa kubo sa labas ng kanilang bahay. Habang sila ay masaya nagkikwentuhan ay siya namang pagdating ng pastor sakay ng motor. Ang anak nitong lalaki ay sinulubong si Ernesto kaya mabilis nitong binuhat ang bata. Sa sandaling yun ay tumayo na rin si Ronnie at Sheila dahil gusto na ng mga itong umuwi sa kanilang bahay. Pero habang pasakay ang dalawa sa motor ay nagsalita ang pastor at sinabi nito na kakakain pa lamang, pinapatayo mo na. Na para kay Helen, ang tinutukoy ni Ernesto ay ang pagtayo ng kanyang apo. Pero bago pa man makapagsalita si Sheila, ang pastor ay mabilis na hinugot ang kanyang baril at una nitong pinaputukan si Sheila ng 2 beses na tumama sa hita at dibdib nito. Binaril din ito si Ronnie ng 2 beses na tumama sa kamay at tiyan.
Pagkatapos nitong barilin ang dalawa, si Ernesto ay mabilis na pinatakbo ang kanyang motor at dinala din nito ang bata na nooy iyak ng iyak sa kanyang nasaksihan. Naisugod pa ang dalawa sa ospital pero dineklara din ang mga itong dead on arrival. Para sa mga investigador ay nagawa yun ng pastor sapagkat sa isip nito nang mawala si Sheila ay tuluyan na ring nawala ang pag-asa na meron pang babae na tatanggap sa kanya. Sa isip nito ay marahil wala ng babae na papatot sa kanya dahil bukod sa 62 taong gulang na siya ay sinabi ng mga otoridad na sa hirap ng buhay sa panahon ngayon, karamihan sa mga babae bukod sa kasal ay gusto din ng mga itong makahanap ng lalaki na merong stable na estado sa buhay. Hindi po namin naisip na magagawa niya yun. Dahil sa pastor siya, kaya nagtiwala po kami sa kanya. Sa tindi ng ebidensya laban sa pastor ay kung matapos ang paglilitis, si Ernesto ay maaaring sa kulungan na mamatay sapagkat ang parusa sa kanyang ginawa ay habang buhay na pagkakakulong. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.